Network Entertainment. Yung bawat emergency response team, may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang problema yan. So meron kang firefighting team, meron kang evacuation team, meron kang search and rescue team, meron kang first aid team, meron kang security team. So lahat yan binibigyan namin ng problema, which is yung mga nagiging problema talaga sa tunay na senaryo. No? Yung fire, bibigyan namin ng problema, paano po sa inyong fire. Evacuation, bibigyan namin ng kaguluhan para matutunan niya kung paano i-manage yung evacuation area. Yung rescue, ganun din. Yung first aid team, bibigyan namin ng mga pasyente. Tatambakan namin. No? Doon nila marirealize na, ay, akala namin yung ordinaryong fire drill lang kasi mag-evacuate ka lang tapos na. Binibigyan namin ng sangkatutak na problema. Doon nila marirealize ngayon na, ay, paano ko nga ba gagawin to? No? Ang dapat nyong gawin is, dapat organized, unified team kayo na merong isang utak at lahat kayo may kanya-kanyang role. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is the Director for Institution Building of the UP Resilience Institute and the Regional Coordinator of the Avoidable Deaths Network, a global membership network which aims to avoid deaths brought by natural hazards and human-induced disasters. He finished his bachelor's degree in medical technology and Doctor of Medicine from the University of Santo Tomas. He also finished his residency training in emergency medicine at UP Philippine General Hospital and a master's degree in disaster medicine. So without further ado, let's all welcome Dr. Carlos Primero Gundran.
Maraming salamat po at magandang gabi din po sa inyong lahat at kinakagalak ko din na makasama kayo ngayong gabi. So welcome po sir sa podcast. So bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. And also, paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa yung audience na maabot natin. So ang topic natin today, actually very interesting to na usapin, no? Simulation training para malaman kung gaano kahanda ang Metro Manila kung may paparating na disaster. And the usual, bago natin pag-usapan ang research ni Dr. Gondran, alamin muna natin ang kanyang journey at mas kilalanin pa natin siya, no? So sir, director po kayo ngayon nung institution building ng UPRI. So can you share din po ano po ba yung duties nyo as the director of this institute and ano ba ang ginagawa ng institute na to? Okay. Salamat sa iyong tanong, no? Institution building division ako ng UPRI and siyempre pag sinabi mong institution building, kami yung in charge sa mga capacity building, paano ika-capacitate yung mga ibang campuses, no, within UP systems, and hopefully pati na rin yung mga ibang SUCs kung sakasakali, no. Hindi lang actually universities but actually ang goal ng UPRI is yun nga, kaya siya tinawag na Resilience Institute is dapat maging matatag tayo sa lahat ng disaster, disgrasya, or calamity, no. Yun ang gusto natin gawin. Dapat tayo ay maging matatag, maging resilient para hindi tayo nadi-defeat ng isang calamitous event ba ang Tagalog nun? Anyway, disaster, kumbaga, di ba? So, yun ang goal natin. So, institution building, yun nga, ang role ko is capacity building, and ang role ko as director, syempre, meron kaming team dito, and syempre, alam natin yung mission and vision ng UPRI, ng UP, at saka ng division namin, and yun yung goal namin, no? So, talagang, ano ba yung mga ways para makapag-build ng institution para maging resilient ang bansa natin when talking about disasters and climate change. Yung avoidable deaths network po sir, ano naman po yan? Yung Avoidable Deaths Network, ano pa kasi ito nagsisimula siyang organization na na ang goal talaga nila is bawasan na ang mga namamatay, especially during crisis and disasters at saka mga ibang klaseng incidents like trauma, no? So, bigla akong naging director nito, no? Nag-conduct kami ng isang webinar for them, and yun nga, naghahanap kasi sila ng mga champions nila all around the world, all around the regions of the world at saka mga different countries. And nagkataon na ako yung nakuha nila dito sa Pilipinas, and kami yung nakapag-deliver para i-promote yung Avoidable Deaths Network. Kaya bigla tuloy ako naging regional director dito. Pero yung network po na yan, sir, ano naman po yung mga activities niyan? Ang activities niya is ini-inform din natin ang community. Hindi lang community yung mga stakeholders natin, which is actually lahat kasi sinabi natin communities Lahat naman involved sa lessening death in disaster, lessening death in climate change, lessening death in drowning, no? Lessening death in inundation, yung mga snake bites, no? So, ang goal kasi niya is sana pwede nating bawasan yung mga kamatayan na kaya nga avoidable deaths di ba? Hindi ka dapat mamatay pero lasing ka, nagmaneho ka, na-aksidente ka, namatay ka tuloy. O yan, avoidable deaths yan di ba? Or nasa dagat ka, hindi ka marunong lumangoy at ayun, natangay ka ng alon, nanulunod ka, di ba? Kung marunong ka lang sanang lumangoy or meron kang salbabida, hindi ka mamamatay, no? So yung mga ganun. Lahat ng ng mga bagay na pwede namang i-prevent yung death, diba? Yun ang advocacy ng Avoidable Deaths Network. Maraming paraan para mabawasan natin yung mortality, kumbaga, diba? Kaya nga kumbaga, pasok din siya sa resilience kasi pag sinabi nating health resilience, nababawasan mo yung namamatay, nagkakasakit, nai-injure, at nababaldado related sa disaster, no? And dito yung sa avoidable deaths kasi kung nababawasan mo yung mga namamatay,
sa drowning, sa trauma, sa disasters, na-achieve din nila yung health resilience kumbaga. Yung trabaho niyo po ba ngayon, sir, na related dito sa disaster preparedness and resilience, nung bata kayo, na-imagine niyo ba yung sarili niyo na ito yung mapupuntahan yung trabaho? Hindi, nung bata pa lang ako, ang gusto ko maging astronaut, gusto ko maging scientist. Ah, pero ang magulang ko kasi mga ang mga lolo't lola ko doktor at nurse, ang tatay at nanay ko doktor at nurse. Yung tatay ko talaga minold na ako sa pagkabata pa lang na ito magdodoktor ito, no? So kaya eventually nung time na para mag-decide ako kung anong career ang pupuntahan ko, naka-mold na ako na papuntang magiging magme-medicine ako at magdodoktor, no? Kaya napadpad ako sa medtech, and then after ng medtech, diretso ako ng medicine, no? So, pero ngayon, nasa disaster ako, di ba? Parang ang layo niya, no? Yung tatay ko Surihano, no? Ako gusto ko rin maging Surihano. And unfortunately, hindi ata ako bagay sa pagkakasurihano, no? Hanggang meron akong isang naging kasama nung ako ay nagdi-duty sa ospital na graduate ng emergency medicine, no? So, inibita niya ako na subukan ko mag-emergency medicine sa PGH, no? Wala naman ako ibang mapuntahan, no? Sabi ko, sige na nga, kasi sabi niya, pagka hindi ka naman natanggap diyan, pwede ka lumipat ng surgery, di ba? Or something like that. Kung hindi mo nagustuhan, lipat ka ng surgery, no? Di sinubukan ko, di tinapos ko na, no? And then nung tinapos ko na siya, ang boss ko naman, si current Secretary Herbosa ng Department of Health ngayon, siya kasi yung disaster expert natin dito sa Pilipinas eh. Actually, kilala nga siya sa buong mundo eh. Part siya ng WADEM eh, World Association for Disaster and Emergency Medicine, no? Meron siya mga workshop sa disasters noon eh. International at saka local, dito national. And sinama niya ako doon sa mga disaster activities niya. And eventually, kaya ako napunta sa disaster medicine, no? So, nag-masters ako ng disaster medicine sa Europe, and then pagkabalik ko doon, ako na yung ginawang disaster point person ng PGH, no? So, puro disaster preparedness, drills, ganyan, hanggang sa nung naging seryoso na rin, this was way back 2011, no? 2012, no? Nung bandang 2012, 2013, 2014, yung UP Manila ngayon, naging nagusto na rin nila, ay yung PGH, nakikita kasi yung mga drills ko no? So, naging seryoso na rin sila. Eventually, ako na yung kinuha nilang parang coordinator na rin ng disaster preparedness ng UP Manila, no? So, dun ako napunta sa disasters ngayon hanggang namuti na yung buhok ko sa kajujuti sa ER, sa consumption, di ba? Kaya napunta na ako sa naging faculty na ako ng kolehiyo at doon na ako na napadpad ngayon sa disaster medicine. And then syempre nagkaroon ng move ang bawat campuses ng UP na magkaroon ng mag-invest, i-improve ang DRR depende sa strengths ng bawat campus. Like for example, UP Manila is health eh. So DRR in terms of health science, kaya naging DRRMH naman ako doon, no? And eventually, tinawag na nila ako dito sa sa UPRI para maging director ng institution building. Kanina, sir, so bago po kayo nag-disaster medicine, may sinabi po kayo na term na emergency medicine? Oo, emergency medicine. Ano pong ibig sabihin nun sa emergency room na doctor? Oo, emergency room doctor. Kasi ang problema natin noon, pag wala pang emergency medicine, maraming specialty. May medicine, may surgery, may pedia, may neurology, no? Like for example, kung ako kasi Surihano, tapos minsan dumating ang pasyente toxicology, nag-poison, edi siyempre para sa toxicologist yun, no? Minsan, hindi ko kabisado kung paano siya gamutin. So doon nagkakaproblema, di ba? Magaling ako mag-opera, kayang-kaya ko yun, pero pagka ibang kaso dumating sa akin, ibang specialty, medyo nangangapa na ako, no? Kaya nung bandang 1980s yata, nagkaroon ng emergency medicine sa US eh. Ngayon, ginawa din natin dito sa Pilipinas, no? So, sinimulan nila yung emergency medicine na specialty kasi nga ang problema natin is dapat meron ding isang profession na
lahat ng emergency kayang gamutin sa ER para hindi ka na hindi apat yung tao mo. Isa lang. Isang emergency physician lang. Hindi yung meron kang Surihano, meron kang IM, meron kang Pedya, meron kang OB. So isang doktor na lang doon para at least nakakatipid ka. Tapos ang expertise pa niya is paano ba talaga bumuhay ng agaw buhay. Maging ano man yung kaso ng pasyente. Maging bata man, maging buntis man siya, maging matanda man, di ba? Yun na yung training mo. No? Kaya meron tayo ngayon tinatawag na profession na emergency medicine. Yan ang isang bagong specialty in medicine. Ngayon po ba, sir, nagki-clinic duty pa rin po kayo or fully ano na kayo? Hindi na. Diyan sa UPRI. Hindi na. Oo, kasi more on ano na ako eh. More on DRR na, more on managerial na, at saka more on capacity building at training. No? So ang role ko na lang ngayon is yun nga, mag-devise ng training, turuan ang community natin, ang mga kabataan sa kolehiyo, no, para mas maging prepared, kumbaga, in terms of disaster. And ang expertise ko nga is DRR na related sa health. No? Diyan naman sir sa yung disaster medicine na sinabi nyo. Sa mga medical drama kasi, pag nanood tayo ng mga medical drama, hindi nawawala yung mga episodes na, for example, may na-aksidente na bus, tapos lahat ng pasahero doon dinala sa hospital nung bida. Yan po ba yung ibig sabihin ng sinasabi niyo na disaster medicine? Yan ang isang bagay na kailangan kong linawin sa mga sa mga doktor at nurses. Dati kasi pagka may bagyo, may lindol, no, anong ginagawa ng lahat? Na pati ospital, no? Ang ginagawa nila is nangongolekta ng mga relief goods, ganyan, tapos yung ipapadala, no? Sayang yan, di ba? Ang disaster kasi unang-una kailangan alam mo yung definition eh. Ang disaster kasi is isang insidente na na-overwhelm ka, no? So, like for example, sabi mo isang bus, di ba? Pagpalagay natin 50 katao na injured, dinala sa hospital. Tapos ang iyong emergency room ay 10 beds lang. Tapos meron kang 10 pasyente doon, tapos dadagdagan ka ng 50 pasyente na injured, no? So, yun. Mismatch eh, di ba? Mas marami yung needs kesa doon sa available resources mo na overwhelm ka, yun talaga ang disaster scenario. So, kumbaga, ang tawag natin dyan is pag maraming pasyente, multiple or mass casualty incident. No? So, pagka mga doktor at nurses, ano ba ang hinihingi sa inyo para mag-respond sa disaster? Paano ba kayo maghahanda para sa disaster? Kayo ba ay magpe-prepare ng relief goods? Hindi eh. Trabaho ng DSWD dun eh. Diba? Kayo ba ay magse-secure ng ospital? Hindi. Trabaho ng pulis yan eh. Diba? Kayo ba ay maghahanda ng pagkain? Hindi. Sa ano yan? Department of Agriculture yan, diba? Alam nga namang pupunta yung doktor sa disaster zone, ang dadala mo relief goods. Tapos yung gumagamot sa mga injured dun is first aider. 'Di ba? Parang mali yata 'yon, 'di ba? So, pakinabangan mo yung pag minanage mo yung disaster, 'di ba? Pakinabangan mo yung expertise ng mga tao mo. Marami kang critically injured na tao diyan, sino ang titingin diyan? Di syempre yung mga doktor. So, kung ikaw ay or healthcare provider, ang focus mo in disaster is dapat yung mga mass casualty, yun yung kaya mong i-manage, hindi yung pagdi-distribute ng relief goods, di ba? Yun ang isang challenge ko noon, no? Kasi nga hindi nila naintindihan kung ano ba yung disaster medicine, no? So far ngayon nagkakaroon na tayo ng focus unti-unti, no? Na iintindihan na nila. So in that case sir, curious ako, paano tinetrain yung doctor sa ganyang senaryo? Magdadala kayo ng napakadaming pasyente dun sa hospital tapos i-treat nila or paano ba yung ganang training? Yan pa ang isang problema, di ba? Kasi ang problema natin is pagka may mga ambulansya, bibit-bitin yung pasyente, dadalhin sa ospital. Di ba? Ang tawag natin dyan, load and go. Anong mali dyan sa load and go? Tinatambak nila lahat ng pasyente sa isang ospital, which is mali. Paano ba mag-manage ng disaster? Ang disaster kasi ang problema mo dyan, sobrang dami ng pasyente, kulang na kulang ka sa resources para gamutin yung pasyente. Kulang ka sa bed, kulang ka sa doktor, kulang ka sa gamot, kulang ka sa CT scan, x-ray, ganyan, di ba? So, pag tinambak mo ngayon lahat ng pasyente sa isang ospital, hindi mo minamanage ang disaster. Nililipat mo yung disaster mula dun sa accident area, papunta dun sa ospital, di ba? So, pagka merong disaster medicine dyan, paano may manage yan?
dapat i-distribute mo yung mga pasyente. Ito, Bali lang ito, pwede ito sa Philippine Orthopedic. Ayan, dali mo sa Philippine Orthopedic. Siyempre may tatawag, di ba? Ito pwede sa sa PGH. Ito sa San Juan de Dios. Ito sa East Avenue. I-distribute mo yung load para hindi ma-overwhelm ang isang ospital. Yun yung pagmamanage ng disaster, di ba? So, yun yung management component nun. Pero, siyempre, depende sa disaster mo. Kasi kung chemical event yan, pagpalagay na natin anong chemical yung kumalat, organophosphate, syempre kailangan mo ng mga skilled na tao dyan. Wala ka namang isang ospital na toxicologist, di ba? So, yun din. Titignan mo din yung available resources mo dun sa nangangailangan. Malaking, malaking pagpaplano, kumbaga. No? Pagka puro trauma naman, alangan naman itambak mo yung mga injured doon sa isang rural hospital, hindi din pwede yun, di ba? So itatambak mo yung sa tertiary hospital, yung pwede mag-opera sa ulo at saka sa dibdib para nagagamot mo ng ayos yung pasyente. So i-redistribute mo yung direksyon ng pasyente doon sa mga ospital na kaya mag-treat sa kanya. So hindi lang, yan, kailangan mo ng skill, di ba? Kasi kung trauma, kailangan mo puro surgeon. Kung ako yung disaster manager sa area, alam ko dapat kung saang ospital ko siya pwede ipadala. Ngayon, kung alam kong merong disaster, hindi ko napapadala ng ibang kaso yung pasyente, yung ospital na 'yon, di ba? So ililipat ko naman sa ibang ospital ngayon yung mga hindi naman related dun sa like for example, di ba, pag dinala sa PGH pagka appendicitis lang, minsan minapalipat nila eh. Oh. Di ba? Kasi kayang gawin niya ng ng secondary hospital eh, di ba? Pero yung trauma sa ulo, walang neurosurgeon na makakapag-opera nun sa secondary hospital. Kaya yun dapat pang PGH yun, gano'n. Paano mo i-manage ngayon yung gano'n, no? So medyo mahirap. Yung skills, syempre, given na yun na meron ka mga skilled na doctors, no? Pero paano mo ngayon sila i-reorganize yung mga resources mo para salubungin yung mga needs ng disaster, no? Yung mga needs ng pasyente na na-injured or na food poisoning or na outbreak like ng pandemic, di ba? Yun yung pinaka-challenge sa disaster medicine. Paano mo ngayon babalansehin yung needs dun sa available resources? Challenge yun, di ba? Opo. Nung pandemic na experience natin yan kasi ang daming COVID tapos wala kang mapaglagyan ng hospital, di ba? O kaya anong ginawa nila noon? Magtayo tayo ng quarantine facility, ng isolation facility, yung mga hindi naman talaga tigokable, di ba? Yung mabubuhay naman na oobserbahan mo lang, hindi masyado babantayan. Para yung mga critical, doon na lang sa mismong ospital. Yun ang isa example ng pagmamanage ng mass or disaster sa disaster medicine. Ayun. So since nabigyan na tayo ng overview ni Dr. Gondran tungkol sa disaster medicine, I think pag-usapan naman natin yung research niya. So ang title nito ay Simulation Training Needs Assessment for Disaster Preparedness and Disaster Response Among Selected Agencies in National Capital Region, Philippines. So sir, can you explain muna yung paper niyo tungkol saan ba ito in one sentence? Medyo mahirap yan in one sentence no? Pero subukan natin. No? Katulad ng sabi ko kasi kanina, pag minanage mo, pagka gusto mong i-manage yung needs versus resources, ang disaster again kasi kulang ka ng resources. So gusto mong i-maximize yung resources mo. No? And ang isang problema natin is nagkakaroon tayo ng reduplication. No? So bigyan kita ng isang example. Sorry hindi ko ma-explain ng isang sige sir. Sentence. Bigyan kita ng isang example. Hayan, no? Lahat gusto sa Tacloban. Lahat ng resources nasa Tacloban na, samantalang yung katabing areas napapabayaan. No? Bakit kasi gusto nila sa Tacloban? No? So, kulang ka na nga sa tao, limited na nga lang yung resources mo, tapos yung mga available resources mo, dun ka pa nakatambak sa isang lugar, hindi mo na di-distribute sa lahat ng nangangailangan. So, hindi mo na ma-manage yung disaster. Diba? Kasi maraming napapabayaan, tapos yung isa, sobra-sobra na. So, bakit ayaw nilang mag-coordinate sa government? Kasi nakaka-frustrate gusto lang naman namin tumulong, kaya punta lang kami sa Tacloban. Ganyan, di ba? So, maganda man yung hangarin mo, pero ginagawa mo lang yung gusto mo. Ayaw mo magtulungan kayo para ma-address yung lahat ng problema, hindi natin na ma-manage yung maayos ang disaster, no? So, meron kaming unang study na
Nung pinag-aralan namin yung Haya 'no, ang nakita namin ang naging problema is problema sa command 'no. Hindi mo alam kung sino yung susundin mo 'no. And then problema sa collaboration, hindi nag-uusap yung mga ano, iba't ibang agencies para magtulungan. Hmm. Example, tignan natin nung ano, nung pandemic 'di ba? Nag-lockdown tayo, oh. Pero hindi nag-usap-usap yung ibang agencies. So ano nangyari? Yung mga pagkain sa probinsya hindi makarating sa Maynila. May nagugutom sa Maynila, hindi madala, walang pagkain. Tapos napapanis yung mga pagkain sa probinsya, 'di ba? So kasi kung coordinated 'yan, 'di ba? Pwede namang padaanin 'yun eh, pero hindi nagko-coordinate eh. Basta ang alam namin, la-lockdown namin, walang dadaan dito. Oh, 'di ba? Kulang sa coordination. So, instead na manage mo yung disaster, wala, no. So, command, collaboration, tapos communication, no? Usually hindi kasi nag-uusap. So, 'yun ang naging problema, no? So, nung etong simulation training needs, alam na namin eh. In-incorporate na namin yung sa training simulation, itong command, collaboration, and coordination, no? Ang problema na lang is, ah, ano pa yung mga bagay para maging effective at efficient yung response, no? So, kaya ginawa namin 'tong needs assessment na ito, no? Ano pa yung pwede nating idagdag para mas maging effective at efficient yung pagtutulungan? Puwede mo pagtutulungan kasi, hindi ka sanay makipag-usap sa ibang government agencies, eh. Pero sa disaster kasi 'di ba, 'pag alam mo yung definition ng disaster, ang definition ng disaster kulang ka ng resources para ka makabangon, kailangan mong humingi ng tulong, oh. So pagka kailangan mong humingi ng tulong, kailangan mong humingi ng tulong sa iba, 'no? So kailangan makipag-usap sa iba, kailangan natin magtulungan, oh. So yun 'no. Ano yung mga bagay na puwede nating isama sa simulation exercise, sa training na makakatulong para mas maging effective yung response ng mga kababayan natin in times of disaster 'no. So yun ang kasi involved na kami sa training, eh, 'no. So paano magiging mas effective yung training kaya namin ginawa itong, needs assessment na ito. Ano yung kailangan nating idagdag sa training nila para, mag-improve yung response nila. So sorry, mahaba. Ay, okay lang sir, oo. Actually, habang ine-explain mo nga sir, iniisip ko yung ano, parang bigla kong naalala yung mga ginagawang mga national earthquake drill. True, Ini-imagine ko siya na parang gano'n, pero instead gano'n. na yung common tao yung nagte-training kung anong gagawin, yung mag-duck, cover, and hold, Mhm. yung mga managers naman yung iti-train for that scenario. Parang gano'n yung nangyayari. Actually gano'n nga 'no, yun nga ang purpose ng ano, National Simultaneous Earthquake Drill, 'di ba? Para kasi alam na nating mangyayari yung ano, yung West Valley Fault Line earthquake, eh. Sooner or later kasi hinog na siya, 'di ba? Puwedeng after 1 minute, after 1 hour, 1 month, 1 year, hindi natin alam kailan pero siguradong mangyayari siya. Kung mangyayari ba siya, mabubuhay tayo, 'di ba? Handa ba tayo? Kaya yun ang ginagawa natin ngayon. Kung mangyayaring big earthquake na yun, anong gagawin natin as a community? Anong gagawin ng government? Anong gagawin ng mga private sector? Again, para tayo makapag-respond diyan, para tayo makapag-survive diyan, dapat nagtutulungan tayo, 'di ba? So maganda yung study na ginawa ng PhilVox at saka ng JICA noong 2004 yata yon, yung Myers study, no? Kasi 'pag tinignan mo yon at saka merong bago, yung GMA RAP analysis, risk analysis, no? Makikita mo kung ano yung pagka lumindol na malakas, anong mangyayari? Walang kuryente, walang tubig, ah, wala kang madaan ng kalsada kasi ang daming debris. Ano pa? Maraming pasyente na naipit, no? Ano pa? Walang magpapatakbo ng gobyerno dahil victim lahat, no? Ano pa? So, anong gagawin natin para mabuhay tayo, 'di ba? Oh, imagine walang kuryente, walang tubig. Tapos ano yung nangyari sa Tacloban? Naglu-looting, oh. So, dapat ano, pagka ginawa natin yung West Valley, yung NCED exercise na yun, kasama yun para ano, para ma-appreciate naman natin yung ginagawa natin, 'no? Actually, sinasama naman namin 'yan. Yun nga lang, hindi mo siya nakikita sa NCED sa karamihan, 'di ba? So, Opo. hmm, imagine wala kang kuryente for ano, paano ka kakain? Paano yung security system ng bahay mo? Paano yung ospital na mayroong ICU? Paano yung mga refrigerator ng mga gamot mo, 'di ba? Paano ka mag-oopera walang ilaw, walang aircon, kapal-kapal ng OR gown mo, 'di ba? Tapos after mo mag-opera, paano mo lilinisan yung mga ano, yung mga instrumento mo? Tapos may susunod pang pasyente, oh, 'di ba?
Ang laking problema nun. So yun ang pinaghahandaan natin sa NSED, di ba? Paano ba tayo mabubuhay? Kayo, ang community, paano yung pamilya ninyo? Paano kung meron kayo alagain sa bahay, pero kayong anak na less than 5 year old na kailangang sundin sa eskwelahan, di ba? Ikaw nagtatrabaho ka sa Manila, yung anak mo nag-aaral sa Quezon City, tapos nakatira kayo sa Caloocan. Paano na yon? Di ba? Laking problema. Wala kang masakyan dahil sarado yung mga kalsada, bagsakan yung mandaming debris, di ba? So lalakarin mo yun. Imaginein mo na kung anong gagawin mo. So yun ang purpose ng NSED drill natin para ihanda tayo sa ganon. So, unfortunately, no, yung government agencies lang, di ba? Ano yung mga mandato nila? Yun yung dapat na ginagawa natin sa NSED at saka yung syempre yung duck over and hold. Dito sir sa study nyo, actually curious ako, paano nyo actually sinisimulate yung mga ganitong disaster at anong klaseng disaster ba yung sinisimulate nyo dito? Lindol, baha, pandemic, or Dito sa needs assessment namin, di ba, ang pinaka basic problem kasi ng ating community is yung paano ba mag-work together, which is the incident command. So, maraming beses na naming na-experience yun na actually, maraming training eh. Pati community natin may training, pati mga government agencies natin may training. Pero pagka binigyan mo ng exercise, parang nangangapa sila lahat kung anong gagawin. No? So, kaya nabuo namin yung simulation exercise training na yon, no? Pero ang goal nun is basic fire drill lang. So, medyo toxic yung fire drill namin kasi yung fire drill na nakikita mo yung parang show eh. So, ang ginagawa namin, lahat ng mayroon kang emergency response team eh. Yung bawat emergency response team, may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang problema yan. Hindi lang fire. No? So meron kang firefighting team, meron kang evacuation team, meron kang search and rescue team, meron kang first aid team, meron kang security team. No? So lahat yan binibigyan namin ng problema, which is yung mga naging problema talaga sa tunay na senaryo. No? Marami na kasi akong dinaanan na actual disasters din. Nakita ko ng kaguluhan. Kaya yun in-incorporate namin. No? So, ganon. Yung fire, bibigyan namin ng problema. Paano po sa inyong fire? Evacuation, bibigyan namin ng kaguluhan para matutunan niya kung paano i-manage yung evacuation area. Yung rescue, ganon din. Ano pa? Yung first aid team, bibigyan namin ng mga pasyente. No? Tatambakan namin. No? So, lahat sila tuliro. So, doon nila marirealize na, ay, naku, akala namin yung ordinaryong fire drill lang kasi mag-evacuate ka lang eh. Tapos na. Di ba? Binibigyan namin ng sangkatutak na problema. Doon lang marirealize ngayon na, ay, paano ko nga ba gagawin to? No? And then, uulitin namin later. Ulitin natin kasi bagsak kayo sa simula eh. Ngayon, medyo alam na nila yung ginagawa nila. No? So, kasi, bakit, kulang ka sa fire extinguisher. Ano nangyari? No? Dapat humingi ka kay incident commander. Ba't di mo kasi kinausap sa incident commander? Nakatunga nga lang doon. Hindi rin niya alam ang gagawin niya. So, dahil ginagawa mo yon, binibigyan mo sila ng feedback kung bakit hindi nila na-resolve yung situation, tapos ipaulit mo sa kanila, round 2. Doon sila ngayon sige, ito yung kulang ko kanina eh. Kausapin ko na sa incident commander, sir, ganyan. Ngayon, ang problema ng incident commander, paano nga ba ang gagawin ko pag hinirangan ako ng ganito? So, nakikita mo yung mga kakulungan ninyong lahat eh. Pero eventually, kauulit, natututo ka. So, every time, after namin matapos ng simulation exercise, 2 days, no? Talagang ang feedback nila, wow, ganun pala mag-response sa disaster. Hindi siya yung inaral mo lang, akala mo, alam mo na, di ba? Iba pagka in-apply mo eh. Iba pa pag binigyan mo mga problemang nangyayari sa tunay na buhay. No? Paano kung biglang merong nag-amok dyan? Marami kang pwedeng obstacle or handicap na pwedeng ilagay sa senaryo. So, sa dami nun, depende na lang. Pinapakiramdaman ko kung ano yung kailangang ma-experience ito para matuto sila. No? Minsan, iniiba-iba ko kasi hindi mo pwedeng ibagsak lahat. And ngayon, yung mga senaryo ko, di ba? Minsan, maglalagay ako ng nag-iinarting, lagi ko sinasabi, si Chris Aquino. Okay, paano kung dumating dyan si Chris Aquino? May hinahanap na ganun, di ba? So, saan ko nakukuha ngayon yung mga handicap na yon? Dito sa needs assessment na to. So parang pala siya, yung katulad sa mga movies na for example doon may central command tapos dadalhin niyo yung mga tao doon, magpe-present kayo ng disaster tapos
yung mga tao doon sila magde-decide anong Oo, anong gano'n. gagawin. Oo, Okay. gano'n. Actually, hindi sila magkakasama. Yung iba't ibang team, may kanya-kanyang area. Kasi 'di ba, ah, sa tunay na buhay naman yung incident command, malayo naman siya sa nasusunog na building, eh. Oh, so paano kayo mag-uusap? Yun pa yung susunod na challenge nun, eh. Hindi kasi kayo nag-uusap, eh. Pagka nagfa-fire drill kami, yan lagi. Yung firefighting team ayaw man lang mag-report sa incident commander. So, si incident commander dun sa ground floor, hindi niya alam kung ano nangyari sa taas. Dapat may communication. Ang interesting na may mga ganyan pala na na nangyayari na na mga training. Kasi for example, siguro lalayo ako sa sa fire drill sir na example na ginawa niyo dito sa study. Kasi 'di ba sa Pilipinas, taon-taon binabagyo tayo, Hmm. ganon. Tapos parang every year pakiramdam ko, lagi na lang tayong hindi handa. Tapos na para bang may dadaan na bagyo tapos may magsasabi na, we use this as a learning experience pero pagkasunod na taon parang wala namang Oo, wala namang nangyari. nakakalimutan natin, eh, 'no? Oo. Oo, yun nga, eh. Ayun ang malungkot kasi sa buong mundo, ang Pilipinas ay isa sa mga disaster prone countries, 'di ba? It's either first or second placer nga tayo, eh, sa mundo in terms of disaster affected country. Therefore, marami tayong experience sa disaster. Pero anong malungkot do'n, parang wala tayong natututunan, 'di ba? Pupunta dito yung mga banyaga, gagawa ng paper kasi nakita nila kung anong nangyari dito sa atin, gagawa sila ng paper publication tapos parang sila na yung expert, tayo yung may experience dito, 'di ba? So yun siguro yung isang kakulangan natin, 'di ba? Kaya gumagawa din kami ng mga research dito for disaster and siyempre yung mga findings natin ina-apply natin para hindi natin siya makalimutan. Oh. Para yung katulad ng sinabi mo, 'di ba? Kasi pagka hindi natin ginawa 'to, paulit-ulit na lang siya. Kaya lang ang problema is ang laki ng buong Pilipinas, hindi namin kaya, 'no? Pero siyempre sinisimulan na natin paunti-unti. Going back pala dun sir sa sa ginawa niyo ng fire drill na example study. Mm. 'Di ba sabi niyo yung mga agency siyempre magkakalayo-layo. So Mm. paano niyo sinisimulan yung training, like dadalhin niyo muna sila sa isang room na sabihin niyo, "Ay ito yung gagawin nating senaryo." Tapos papabalikin niyo sila sa office. Tapos halimbawa may magtatawag na, sunog." Tapos sila na ba i-che-check niyo na kung paano sila mag-respond, Ayan, gano'n ba 'yun? sige. Thank you for asking that, 'no? Depende sa audience ko, depende dun sa mga tinuturuan ko. Kasi kung mga veterano na, may experience na, siyempre i-up ko na yung 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 difficulty kumbaga. Sisimulan ko sila sa, sige, ah team habagat, team 'di ba kasi meron kang mga MMDA, may Red Cross. So, minsan yung tini-train namin by different organizations, eh. So, kung minsan pagka kita kong, puro mga veterano ito, paghihiwa-hiwalayin ko na sila. O magkakaroon tayo ng insidente, kayo yung dadating sa scene. Magbunutan kayo ngayon kung sino yung una. Oh. So, pagpalagay natin naunang ang Red Cross number 1. So naglalagablab na yung area. Red Cross, ikaw yung unang dumating sa scene. Anong gagawin mo ngayon? Establish incident command, blah, 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 blah. Dumating na yung second. Anong gagawin mo? Magre-report po ako sa incident commander. Ganon. Yun yung hahanapin namin. Pero pagka mga wala pang alam yan, siyempre, sisimulan namin sa ah, kailangan nyo mag-appoint ng incident commander, i-identify nyo na. Bago kami magsimula. Kasi hindi nila alam yan, hindi nila gagawin yan. Ngayon, meron ka ng assignment sa kanila, hindi pa rin nila alam yung gagawin nila, 'no? So, para maganda yung impact at saka depende sa difficulty level, kung minsan tinitingnan namin depende sa students mo, ano ba yung kaalaman na nila at ano na yung skills nila. Puwede naming pahirapin ng todo, puwedeng magsimula tayo dahan-dahan, 'no? Pagka bago lang sila, magkakasama sila sa room. I-assign na ngayon, ngayon nagsisimula na yung insidente, evacuate na kayo. Pagdating sa evacuation area, sige, eto na yung incident command ninyo, eto na yung emergency response team ninyo. Anong gagawin yung decision ngayon? Nasusunog yung building ninyo. Sasabihin ni firefighting team, pupunta na po ako doon. Lalabanan ko yung apoy. Sige, bahala na kayo. Gawin nyo na yung gagawin nyo. Yung search and rescue, dito po na ako sa tabi ni incident commander kasi wala pa namang nawawala. Ngayon, tatanungin namin si incident commander, boss, sir, ano nang gagawin mo ngayon?
Tapos unti-unti na namin papasukan ng mga problema, 'di ba? Kasi ang importante diyan is lahat ng station mo may problema 'yan eh. Dapat yung problema na nakakarating sa incident commander. Kasi si incident commander ang makakatulong sa mga problema nila. Fire, ano yung problema sa fire? Wala kang tubig, wala kang fire extinguisher. Kulang ka sa firefighting team. Si incident commander, siya yung makaka-request ng additional resources sa ibang lugar or sa ibang building, di ba? Dapat alam niya 'yon. Evacuation, may mga nawawala. So pagdating sa baba, i-head count 'yan. Tapos may nawawala, paano nila hanapin? Pag na-identify na nila kung sino nawawala ng floor, saka naman si search and rescue. May nawawala daw doon, hanapin niyo na. 'Yun. Ayun ang example ng ng mga ginagawa namin, di ba? Lahat ng mga response team may problemang ibibigay, and ang dapat niyong gawin is dapat organized, unified team kayo na merong isang utak at lahat kayo may kanya-kanyang role, di ba? Ang firefighter team, siya yung kamay. Yung search and rescue, pagpalagay natin, siya yung paa, di ba? So, parang katawan natin, lahat tayo may kanya-kanyang role. Ganun din sa disaster. Pagka ikaw ay responder sa disaster, isang society kayo eh. Societal systems yan, may kanya-kanya kayong role. Yun ang hindi natin, yun ang problema. Paano siya mag-work together? Yung collaboration nun, di ba? So, meron kang medical team leader, meron kang firefighting team leader, lahat yan nagre-report sa operations. Yun yung incident command eh. Yan ang hindi kayang gawin ng basta-basta. And maski na kung may training na minsan, hindi nila alam pa rin ang gagawin nila. No? So, importante yung command, collaboration, communication. Dito sir, sa study nyo, may binanggit kayo na 32 agencies yung pinagsama-sama nyo dito for this study. So curious po ako doon, like, paano yung pag-cluster ng groups na yun at ano yung chain of command? Like, which agency is working under who? Mga ganun-ganun. Sige. Masyado yata marami agency, ano? Ay, ba? Pero, sige. Pero ang tanong mo is, paano mo siya ika-cluster? Sino mag-lead? Tama. Kasi, command question yan eh. Di ba? Sabi natin kanina, ang problema mo sa disaster ay chaos. Diba? Nagkakanya-kanya tayo. Paano ka magkakaroon ng order into chaos? Dapat meron kang gobyerno. Dapat meron kang command. Sa command, iisa lang yung team leader. So, paano mangyayari yun? Pagdating sa scene, gusto ni Bureau of Fire, hindi, kami ang boss. Kami incident commander. Sabi naman ng mga paramedics, hindi, kami incident commander. Nag-aagawan. Di chaos yun, di ba? Lalong disaster yun. So, katulad na sabi ko sa iyo kanina, may mga style yan. Usually, kung sino yung unang team na dumating, yun yung mag-a-assume ng command. Tapos, pagka meron ng mas capable, i-relinquish mo na yung command sa kanya. Di ba? Like for example, fire. Ako yung unang dumating, ambulance. I-establish ko muna yung incident command. Tapos pagka dumating na yung bumbero, sasabihin ko, sir, eto na. Ako na lang ang mag-team leader ng medical team ha. Kayo na incident commander. Ito na yung nagawa ko. Meron ka ng blah blah blah. Dumating na ibang bumbero dyan. Nagsisimula na siya mag-fight ng fire. Sige, i-relinquish mo na sa kanya. Ganon. No? Meron din tayong tinatawag na depende sa type ng hazard at saka sa agencies involved. Kasi kung bomb threat yan, ang incident command dyan is yung EOD. Diba? Anong kinalaman ko dyan? Diba? Anong kinalaman ng bumbero pag bomb? So, depende sa expertise mo naman. Siyempre, pandemic, sino dapat ang lead advisory dyan? Health, DOH. Diba? Pagka ang insidente ay sa dagat, sino? Either Coast Guard or Navy. So, depende sa expertise ng agency. Depende sa incident. Pero dito sir, kapag gumagawa kayo ng ganitong simulations, paano nyo masasabi na successful yung ginawa ng mga teams? Kasi hindi naman siguro very often or very common na nangyayari na 100% nagawa nila. Hindi, wala talaga. Walang successful. Actually, sa lahat ng ginawa ko, walang successful. Nung una ko ginawa yan, sinimulan ko, tinitingnan ko yung mga response kung mabubuhay ba yung pasyente. Kung talagang agaw buhay yung pasyente, mabubuhay ba siya? Anong findings ko? Walang nabuhay. Maski doktor, no? Una-una, sabi ko doon sa mga actors ko, may mga actors ako dyan eh. Pagka hindi ka nakita, nag-start tayo ng drill in 5 minutes, patay ka ha. Ay, walang nakikita, 15 minutes, hindi pa nakikita, hindi patay na siya, di ba? Sabi ko, paano ba to? Sige, para magkaroon naman lang ng challenge. Kung kailan ka nakita, tignan natin kung talagang magagawa niya yung dapat niyang gawin, dun lang magsi-start yung 5 minutes mo. Wala pa rin nabubuhay, maski na nakita na. Di ba? So, anong ginawa ko ngayon? Sige,
Dapat may learning tayo no? So, ganun na lang. I-comment na lang natin. Bantayan nyo kung ano yung mga pagkakamali nila para pagka nag-feedback na tayo, ito yung mga sasabihin natin. So, hindi ko siya makayang gawin mag-isa. Meron ako mga observers at saka mga facilitators. No? So, talagang malalim yung feedback. No? Bakit namatay itong pasyente? Kasi sabi niya, black daw ako Humihinga pa naman ako. Oh. Bakit mo sinabing black siya? Kasi sa amin pagka GCS3, black na correct mo ngayon siya. Nangyari to Nangyari talaga to. So, hindi. Di ba pagka start reg kasi, pagka may breathing, red pa yan. Hindi ikaw magde-declare na black yan. Pagdating yan sa ospital at walang neurosurgeon, hindi mo operahan sa utak yan, hindi saka mo i-declare na black yan. So, black meaning patay? Dead na. Yun po ba yun? Okay. Oo. Sa disaster kasi, hindi ka nagsi-CPR. Hindi ka tulad sa ordinaryong buhay, pagka dinala yung pasyenteng dead sa ER, hindi CPR yan. Sa disaster, pagka dead na yung pasyente, hindi ka na magsi-CPR yan. Bakit? Kasi yung oras na i-CPR mo, doon mo na lang ilaan sa mas may chance pa na tama. mabuhay. Correct, di ba? Kasi, gaano ba katagal ikaw mag-CPR ng isang tao? 15 to 20 minutes. Ano yung chance na mabuhay siya? Mga 5 to 15%. After 20 minutes, dineklara mo siyang patay, no? Tapos, nakita mo si Charlie Kirk, di ba? Ay, hindi ko napanood yun. Hindi ko napanood yan. Ano problema niya? Exsanguination. Dumugo siya. Nag-bleed. So, paano kung meron kang victim na putol ang kamay, sumisirit ang dugo? Gaano katagal bago maubos yung dugo niya? Wala siyang malay. 5 minutes. Ibig sabihin, di ba? Nag-CPR ka dito na maliit yung chances of survival, dineclare mong dead after 20 minutes, pagpunta mo dito sa, supposedly, pag nakita mo earlier, diinan mo lang yung yung ugat or lagyan mo ng tourniquet, di ba? Tigil yung bleeding niya, buhay yun. So, sa disaster, hindi ka nagsi-CPR. Yun yung triage. Sa ganitong instances din po ba, sir, kasama din ba sa training yung pag-handle ng mga pagkalat ng mga fake news or wala na yun? Isang problema pa yan, oo. Meron kaming meron kaming module for that, crisis, ang tawag doon? Crisis media, something like that, no? Pero hindi pa namin siya na gagamit, kumbaga. So, another issue yan. Ba? Malaking issue yan. Pagka yan naman ang tinatakbo namin, kailangan ko naman syempre mga journalist ang kasama. Pero sinubukan na rin namin yan sa mga drills namin no? Dapat kasi sa isang insidente, meron kang public information officer, siya lang yung mag-officially bigay ng statement. Doon sa mga drills namin na ginawa namin dati, kumuha ko ng 2 tao. Isa good media, isa bad media. Ano objective ng good media? Hanapin niya yung public information officer para doon siya kukuha ng information. Ano yung trabaho ng bad media? Makakuha ng scoop maski sino man dyan. So pinakawalan namin. Anong lumabas? Hindi nakita yung public information officer tapos yung bad media, ang daming scoop na nakuha, ang daming nag-release ng information, di ba? So kaya talagang problema natin yung fake news, kumbaga, di ba? Hindi official mga statements. No? So, kailangan nating isama din yan sa mga exercises natin. So, yun nga, maraming ang issues maraming problema. Ano yung problema doon sa media na yun? Problem ng security yun. Nakapasok yung media, dapat hindi nakapasok yan, di ba? Ay, speaking about that pala, sir, bigla kong naalala yung hostage taking na nangyari sa Manila. Nakalimutan ko anong taon yung yung lahat ng galaw ng pulis binabalita na lang, kaya yung hostage taker doon sa loob ng bus, alam niya yung bawat galaw ng mga pulis. Mali yun. Kaya siya nag-flare up, di ba? Kasi nakita niya, hinuling kapatid niya. Ano yung sabi niya? Tinatawagan niya May tinatawagan siya. Hindi, tinawagan niya si Tulfo, di ba? Ginagawa niya sa mga kapatid ko, di ba? Pagka hindi niyo tinigil yan, magpapatay na ako ng hostage dito. So, ang reason naman ng gobyerno nun, hindi namin matawagan yung si Mendoza kasi kausap ni Tulfo. Kaya na-fine si Tulfo nun di ba? So, ayan. Problema nga yan kasi hindi lang sa atin nangyari yan, pati sa India. Terrorist attack sa isang hotel. Napapanood ng mga terorista na may lumalanding ng helicopter sa taas at may SWAT team na sinalubong ngayon nila. So, nag-fail. Isa pa. Merong kidnapping sa South Korea, no? Anak ng isang kilalang artista
no? Tapos dito yung drop off ng pera. Pagpunta dun ngayon nung artista, dala na niya yung pera, ang daming media sa paligid, nag-aabang. So hindi successful na ibigay yung pera. Ano nangyari? Pinatay na lang yung bata. Nakita na lang nila yung katawan, umaalo na sa ano. Sabi, hindi namin makuha yung ano. Bahala na kayo dyan. Nagalit. Di ba? So yun naman ang problema sa media ngayon. Di ba? Dahil gusto nila makakuha ng scoop, dahil doon, namatay yung bata ngayon. Hindi na ibigay yung ransom, kumbaga. So almost 50 minutes na pala kami ni Sir. Oo So nga eh. siguro madami na kaming na-discuss ni Sir tungkol dito sa paper niya no. And siguro summarize ko lang yung napag-usapan namin so far. So basically dito sa paper, may ginawa silang simulation training para sa isang fire disaster. Tapos merong 32 agencies na kasama dito. And ayun, nung ginawa nila yung training, yung dalawa sa mga major ano ba tawag doon? Yung results or limitations ng current na disaster response ay yung sa chain of command. Tama ba sir? Pwede. Yung lack of yung insufficient capacity building activities. Pwede rin, di ba? In one word, nagkakaroon tayo ng chaos dahil may mga challenges na nakita sa preparedness, may mga challenges na nakita sa command, and yun nga, sa response, no, ang isang major finding is disorganized yung response. Disorganized kasi hindi nagtutulong-tulong, hindi nag-usap-usap. And then siguro sir yung last question ko dun bago tayo mag-proceed sa more on behind the scenes naman ng paggawa ng study. How would you say na successful yung isang response dun sa disaster? Parang may threshold ba yun na ganitong number of namatay sa simulation? Sa simulation and yung real world scenario po. Sa real world scenario, well, hindi mo masasabi yan di ba? Kasi ang hirap namang i-condemn, mahirap ding maging lax. Di ba? Pasalamat na lang tayo at nailigtas natin yung maililigtas natin. Pero ang goal natin is dapat zero as much as possible, di ba? Zero death. Sa simulation, kasi kung lalagyan mo lang ng isang isang passing criteria, maraming madi-disappoint, di ba? Maraming hindi pala kami tatama rin na, no? So, ang goal mo din kasi is i-motivate mo sila, di ba? Meron silang natututunan, doon ka muna mag-build ng Ang ginagawa ko kasi doon muna, i-congratulate mo muna sila, ito mga ginawa niyong tama, pero ito pa yung dapat yung improve. So, iba-iba kasing level of learning yan eh. So, meron talagang ma-expert, challenge mo na mas mahirap. Pero pagka meron mga bagito, tapos nasa puso naman nila talaga ang matuto, yun, encourage mo sila. Mga small, hindi man, sige, pagka kasi wala namang first aider talaga, hindi ko pinapahirapan sa pagtatriage at pagtitreat ng pasyente. Di ba? Unfair naman yun. Sabihin mo, namatay lahat ng pasyente hindi naman talaga nila role yun. No? So, depende. No? May mga small victories. Minsan, kailangan mo silang i-motivate na yan, okay na yan. No? Pero ito pa yung kulang ninyo. Minsan, gusto pa nilang umulit para lang mag-improve sila. No? Yun ang gusto mo. Diba? Na ma-motivate mo yung learning ng bawat tao para pag nagsilbi sila sa kapwa nila, mas effective sila. Ayun. So for anyone interested in reading yung paper, check nyo na lang ang link sa description. Sige, so salamat. yung question ko naman dito sir, 'di ba dito may 32 government agencies kayo na pinagtipon-tipon. So paano po yung funding situation ng study? Paano fina-fund yung yung ganitong study? Magandang tanong yan kasi kukuha ka ng venue, 'di ba? Kukuha ka ng mga taong tutulong sa iyo para i-organize, interview yan, iti-train mo yung mga interviewers mo. So, nagre-require yan ng, kumbaga, expenses. Papameriendahin mo pa yan no? Tapos kuminsan, kung galing probinsya, para lang makuha mo yung taong kailangan mo, kailangan mong i-hotel, minsan kailangan mo pang bigyan ng airfare, kumbaga. So, malaking gastos yan. Kaya ang mahirap diyan is syempre kasama na yan sa pagka nagpasa ka ng proposal for funding, kasama na yung projection na yan, nakikinikita mo na yung mga expenses na yan. So, paano namin siya nagagawa?
nagre-request kami ng funding. Meron tayong mga funding agencies na na sinusuportahan naman tayo sa mga gusto nating gawin, no? Kasi nakakatulong din naman siya talaga sa bayan, kumbaga. Gusto mo ba sabihin ko kasi yung funding agency namin for this project na ito? Sige sir, apo. Siyempre, salamat sa DOST PCHRD, no, for funding this project. Kasi nga without this hindi namin magagawa itong mga ginagawa natin ngayon para i-improve yung response ng kababayan natin para mabawasan natin yung death at saka injuries, disability, no, in times of disaster. And I guess very important din talaga siya na very important siya pondohan na type ng study kasi yung personal experience ko naman dito sa Japan, grabe yung dito yung preparedness. Like Yes. kapag umulan lang, kapag nasa area ka ng halimbawa sa bundok na prone to landslide, nag-alert talaga yung cellphone mo na ay warning baka nasa area ka na posible magkaroon ng landslide. Tapos recently yung earthquake na nangyari sa Russia na nagkaroon ng tsunami warning. Pati ako nakatanggap ng ng tsunami warning na yon, tapos nag-cancel talaga yung trabaho, tumigil yung train operations dito. And ayun, parang doon mo talaga marirealize na dapat yung mga ganitong study pinopondohan na agad bago pa mangyari yung disaster para kumbaga parang proactive tayo, hindi tayo reactive sa mga disasters. Agree ako sa iyo, no? Actually, marami pa kaming proposals, no? Sa lahat ng mga proposal na sinabit namin, I think nasa mga 30% lang ina-approve. Marami pa kami ideas actually, di ba? Tapos ito naman medyo may malalim naman ako nahugot pagdating sa mga research funding, tapos ngayon mababalitaan mo sa yung mga nangyayari sa Pilipinas, diba? Kinakurakot ng mga pera. Diba? Very frustrating. Oo. Tinitipid mo yung mga tao, no? Tapos makikita mo na lang na winawaldas naman ng walang Actually, sa amin, ang higpit ng audit ng ng expenses mo eh. Ni 5 or piso yung kulang mo, mali sa resibo mo, nako, papahirapan ka niyan. Tapos, yun nga, tulad ng kwento mo, 759,000 na dinner, di ba? Sweldo na ng isang tao yun, di ba? More than a year sa minimum wage na yun, no? Tapos kung iisipin mo, napaka-ironic na tayo, gusto natin maligtas tayo from disaster, pero yung parang nagbibigay ng disaster sa atin, yung gobyerno mismo, na dapat sila yung nagliligtas sa atin. Parang napaka... Medyo mainit na yan. Medyo mag-ingat na tayo. Sabi natin. Oo nga. Ayun, so anyway, yun lang yung hugot ko. So, ayun. Dito pala sir sa study nyo, ano yung masasabi nyo na pinakamahirap na part in doing this study? Maraming mahirap eh. Ang pinakaunang hirap mo dyan, syempre, yung pagka nagbibigay ka ng proposal, no? Pagka na-approve na yung yung study mo, ang susunod na pinakamahirap dyan is yung cooperation ng mga participants mo. Yun ang isang challenge ko dyan, di ba? Kasi kung minsan busy sila, wala silang panahon, kailangan mo sila para sa study mo eh. So, paano mo sila papupuntahin, kumbaga? So, katulad nito, ang hirap i-organize nung interview namin sa kanila kasi nga, yung gusto mong tao, kung minsan hindi available, ipapadala na lang niya yung representative niya. No? So, nagde-depende doon kung ano yung quality ng ng makukuha mo sa kanila. No? So, yun siguro, yung mga participation ng mga subjects mo, kumbaga. Ay, dyan din pala sir, curious ako kasi parang isa sa mga napapansin ko na sinasabi din ng mga government employees na kapag nagpapatraining sila, for example, yung natitrain ay mga contractual, tapos tapos biglang nawawala sila, so parang nasasayang yung training. So dito po, pag ginagawa niyo yung training, may requirement ba kayo na permanent yung ititrain or contractual? Or Hindi eh. Kasi sa akin kasi, di ba, like for example, sa UP Manila, yung mga tinitrain namin, mga empleyado ng UP Manila, kung ikaw ay contractual o hindi, ititrain pa rin kita kasi, di ba, mali mo, ikaw lang yung may training sa gabi ng duty mo. So, wala na kaming magagawa siguro doon, no? Ang problema ng na nakita namin doon sa findings namin is actually
yung mga field responders, pagka may mga training, sino pinapadala? Yung mga admin officers. Yung mga hindi naman nagre-respond. Pero sila yung nasa opisina, sila yung malapit sa boss. Sir, akin na lang to. Ako na lang di ba? Parang waste of training. Kasi hindi naman niya i-apply yung tinuro sa kanya. Mas kailangan niya ng mga ground troops mo, yung training na yun. Yun siguro yung isang problem ng nangyayari ngayon. Ako, wala na akong choice eh. Ganon din sa ospital eh. Tinetrain mo, pinapa-ACLS mo, di ba? Pagka magagaling na yung mga empleyado mo, yung mga nurse mo, experienced na, nag-abroad na. Eh, hindi mo maiwasan kasi hindi naman natin mabayaran na maayos eh, di ba? Nauubos sa sa dinner na... Oops! Hindi na lang tayo Ewan ko magbigay ng hindi ko pangalan. masabing walang pondo ang Pilipinas, di ba? Ngayon na-realize Opo. ko, meron naman pala tayong pera pero hindi lang natin nagagastos na maayos. Oo nga, sir. Parang kaya masama yung loob ko ngayon sa sa mga naririnig ko. In doing this study, sir, ano yung mga masasabi mo na memorable na experience? Experience, syempre marami kang nakilala, tapos nagkaroon ka ng mga networks, tapos nakilala mo yung mga mga staff mo rin, di ba? Napatunayan mo yung mga staff mo, nakita mo yung mga pasaway, nakita mo talaga yung mga nagtatrabaho, no? And natuto akong mag-manage actually ng tao. Ano pa yung natutunan ko dito? Ay naku, ang hirap i-manage yung funding, no? Meron kang gustong pagkagastusan na worthwhile, pero ang dami mong dadaanan na bureaucracy para lang maaprobahan 'yon, no? So, minsan yung mga staff mo hindi nababayaran on time, 'di ba? So ang daming sakripisyo sa iyo, ang daming sakripisyo sa mga staff mong maayos. And then pagka nakilala mo kasing maayos yung mga staff mo, maawa ka rin siyempre pagka hindi sila nababayaran, nagsasakripisyo sila, 'di ba? Yan. Dito, sir, sa study nyo, at what point did you realize na yung results nyo enough na siya para i-submit for a publication? Pwede mo pa siya naman actually pwede mo pa siyang improve, 'di ba? Pero meron ka ng findings na na useful at saka corrective at saka eye opener, 'di ba? So dapat malaman na ito ng kailangan i-publish mo na siya, 'di ba? Kasi pagka pinablish mo na siya, iko-quote na ito. Pwede nang gamitin sa school. Ako pwede kong gamitin 'to sa klase ko eh. According to this findings, 'di ba? Evidence-based 'yun eh. So pwede mo na may mga information ka nang pwedeng gamitin. Yun yung pinaka-main eh. No? Useful na siya. Kailangan na siyang i-share dahil makakatulong siya sa decision making ng mga tao sooner or later. Kumbaga, 'di ba? Maga-guide ka eh. Alam mo na ay ito pala yung pinaka-problema sa mga training ng mga tao natin. Ang pinapadala natin yung mga admin officers. Siguro dapat yung mga field troops natin, sila ang nakaka-receive no skills training, hindi naman yung mga admin officers. Okay lang paminsan-minsan para alam naman nila kung ano yung ginagawa ng mga field troops. Pero dapat majority dito yung mga talagang first responder, hindi mga admin officers. Parang ganon, di ba? And so dito po, sir, sa research nyo, what are your plans moving forward with this research? Ano yung plans ko ngayon? Di syempre, gamitin siya para i-guide yung training, di ba? Advocate for simulations and exercise para ma-develop ng mga tao natin yung mga skills na nakita nating necessary do sa mga training needs assessment natin. No? Kasi lahat sila, nung sinabi nila sa amin, kailangan namin ito eh. Itong na yung kailangan namin, di ba? Meron akong team, magagawa nila ito, no? Mangyayari ito, no? So, ako din, meron akong team na pwedeng gawin ang training na to na makakatulong sa ating mga different agencies at saka mga responders, di ba? Kaya ko mag-organize ng simulation na merong mga observers na magmo-monitor at makakapagbigay ng maayos na feedback, which is wala ngayon sa mga exercise. Instead, wala namang matinding feedback eh, di ba? So, yun. Ang main obstacle lang nun is syempre yung resource. Kailangan mo yung tao, kailangan mong bayaran yung tao, di ba? Kailangan mong immobilize lahat yan, kailangan mo ng funding, di ba? Kaya kong kumuha ng manpower para mangyari ito, pero yung funding para mangyari siya, di ba? Yun ang isang malaking question mark. Pero ang wish ko is sana maituloy-tuloy natin siya kasi nakakatulong talaga siya sa mga responders natin at sa bayan para maging efficient yung response natin at effective yung response natin every time na magkakaroon tayo ng disaster. Diyan din pala, sir, curious ako, parang mga multiple disasters na nangyayari at once. Like for example, may lindol, tapos nagkasunog ka rin at the same time.
may biology lab na nasira, nagkaroon ng biohazard. Paano naman yung training sa mga ganong compounding na Oo. disaster? May ganon din ba? Meron din. Actually, nagkaroon na kami ng training na sa isang laboratory din. Hindi ko na sasabihin ko anong school, no? Na ang scenario is nagkaroon ng earthquake tapos nagkaroon ng chemical leak. So in-apply namin yung hazardous chemical protocol nila. So pwede rin 'yan. Ang dami actually. Tama, good question 'yan, no? Minsan nagkakasabay-sabay talaga yung mga hazards na nangyayari. Another challenge 'yon, di ba? Ayun. So before we let you go, sir, ano po ang mga advice nyo sa mga aspiring researchers? Advice ko para sa mga aspiring researchers, siguro marami kasi tayong research na ginawa dati na unfortunately naka bookshelf lang. 'Di ba? After mong magawa, after i-fund ng funding agency, sinabit mo lang sa kanila yung terminal report tapos wala na, kinalimutan mo na. Sayang, 'di ba? Ako, kung gagawa ka ng research, gamitin mo. So, kung ang research mo after mong gawin yung research mo is i-shelve mo lang, parang walang silbi, 'di ba? Gumawa ka ng research na i-apply mo at gagamitin mo. Yun siguro ang gusto kong gawin ng lahat, 'di ba? It should be used, it should be implemented, especially kung may funding kang pinagkuhaan kasi sayang yung pera. Last question pala, sir. Do you have anything to promote? Sige, so ang aking kasing simulation center ay kumbaga, hindi pa kami kasi self-sustaining Ang sabi sa akin ni Chancellor, kailangan self-sustaining ka para may pansweldo ka sa mga tao mo, no? So, baka pwede niyo kaming i-patronize, di ba? Meron kaming mga trainings na available, yung BERST namin, Basic Emergency Response Simulation Training, meron kaming Medical Command, meron kaming MCI Triage, meron kaming Hospital Preparedness for Emergencies, meron din kaming mga First Aid. Baka pwede niyo kaming i-patronize para naman meron kaming income generation para may pansweldo kami sa mga staff namin para magpatuloy pa siya sa serbisyo. Yun siguro. Thank you. So, ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Dr. Gunran sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Maraming salamat din, Cesar. Ayun. And maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.